Ano tong 10 akala natin bad habits pero mabuti sa atin? Number 1, ang pag-utot. Alam ko marami sa inyo dyan, mahangin ang tiyan. Normally, uutot tayo mula 10 times up to 20 times sa isang araw. Malaking bagay yung pag-utot. O nakakahiya, syempre, pag-utot ka sa maraming tao. Pero ang pag-utot kasi, ang katawan natin, may bacteria sa intestines natin at dahil dyan gagawa ng gas. Tapos yung hangin, mas maganda na ilalabas. Di ba ang sarap ng pakiramdam pag nakalabas? Kasi pag hindi makakalabas yung hangin sa tiyan natin, bloated, kabag, di ba? Laki-laki ng tiyan, di ba? Tapos pag papaluin mo yung tiyan mo, may tunog yan eh. Tunog hangit, parang tambol, parang drum. So maganda para hindi ka mag-bloating, hindi sumakit ang tiyan mo, hilab ng hilab. Pag nauutot, masarap yung pakiramdam. Tsaka maganda nga kung maraming hangin. May ibang tao, hindi makalabas yung utot nila. Kaya pag hindi makalabas, ang gagawin, meron tayong home remedy. Pwede ka humiga, tapos maghiga ka left side, 1 to 2 minutes, flat, 1 to 2 minutes, right side, 1 to 2 minutes, pwedeng dapa rin, 1 to 2 minutes. Pag inikot-ikot mo yung katawan mo ng 1 to 2 minutes, yung hangin sa tiyan, iikot sa small intestine, sa large intestine. Pag tayo mo, mauutot ka ng sarap ng pakiramdam. Pag walang hangin sa tiyan. Actually, may binibigay para sa kabag eh. Mga Dislatil, di ba? Pero hindi nyo na naman kailangan ng tableta. So, yung pag-utot, normal lang yan. Maganda yan para hindi sumakit ang tiyan. Second, akala natin bad habit pero mabuti sa katawan, pag-burp, pag-dighay. Bakit tayo nagdidighay? Kasi may hangin dito sa stomach. Bakit nagkakahangin? Number 1, malakas kayo sa soft drinks. Diba yung soft drinks? Bakit masarap ang soft drinks? Kasi carbonated siya, soda siya, diba? Pag inalog mo nga, diba? Aangat siya. May hangin siya doon. Kaya siya maginhawa, malinamnam. Pero hangin yan, may carbon dioxide. Kaya pag marami kang soft drinks na inom, punong-puno ng hangin ng tiyan mo, kaya magbaburp ka. So, para saan yung burping, mawala yung hangin, para hindi ka magka-GERD, hindi sumakit sikmura mo, gastroesophageal reflux. Isa pa, maganda rin sa pag-burp, mas magalaw yung katawan, mas maganda eh. Mas magagalaw ka. Kung bagong jogging ka o bagong galaw, mas mauutot ka. Lalabas yung hangin sa baba. Tapos pati burp mo, mas lalabas. Number 3, paglabas ng plema, pag-ubo, pagdura. Diba? Malaking bagay yung nalalabas ng katawan mo yung plema. Unang-una, kung meron kang COPD o emphysema, talagang dami mong plema sa umaga. Naninigarilyo, ang dami mong plema sa umaga. Diba? Oo nga, nakakahiya. Di pumunta kayo sa CR o lagay sa tissue, wag mangguhugas ng kamay. Pero yung paglabas ng plema, yan ang mechanism ng katawan natin malabas yung dumi. Pasalamat tayo na lalabas yung plema, ang ginhawa ng pakiramdam. Just imagine yung lungs mo, yung mga alveoli mo napupuno ng plema. Ang mga matatanda, takot na takot tayo sa plema. Matatanda, edad 60, 70, pag nagka-pulmonya, pag nagka-plema ang mga may edad, hindi nila nalalabas, naku, diyan natutuluyan, diyan namamatay yung mga elderly. Pneumonia, kaya pasalamat tayo nalalabas yung plema. Tsaka may technique ng paglabas. Huwag yung isang ubong malakas. Bawal yun. Ha? Bawal malakas na isang ubo. Baka may pumutok dyan. Ha? Puputok dito, puputok sa mata. May pumutok na ugat. Kaya pag ubo, konti lang. Hinga malalim. Tapos, ganun lang. Pag ganun, half-puff technique. Parang, hinga malalim bago pag ganun lang. Pinupush mo lang siya. Okay, tapos meron pa tayong chest clapping para lumabas yung plema. Marami tayong videos pampalabas. Number 4, bad habit na maganda pala sa'yo. Oh, medyo nakakahiya to eh. Pag-ihi sa shower. Diba? Marami nagtatanong, pwede ba umihi sa shower? Actually, pwede umihi sa shower. Matipid ka sa tubig, hindi ka na magpa-flush. Sasabihin, madumi yung ihi, diba? Actually, merong mga component yung ihi na antifungal daw. So, wala namang masama na pag umiihi sa shower, nakakatipid ka pa ng tubig, di ba? Pero may tip ako sa inyo. Sa pag-ihi, lalo na sa mga lalaki,
Katulad ko, above 40, 50 years old, lumalaki prostate natin, di ba? Tingnan niyo yung mga lalaki, pag mga senior na, hindi na malabas yung ihi. Parang laging kulang. Tsaka pag yung lalaki senior na, pa nasa TR kita mo, laging nakahawak dun sa, pero ito sa urinal, di ba? Parang kailangan ipupush mo eh. Kasi sumisikip yung prostate, kailangan may push. Tapos pag ihi namin, feeling namin lagi may natitira. Pagka ihi mo, after 10 minutes, maiihi ka na naman. After 30 minutes, maiihi ka naman. Kasi hindi nga maubos yung ihi. May technique tayo dyan. Ang home remedy natin, okay, nasa CR, urinal. So umihi na yung mga lalaki. I think kahit sa mga... Pag ihi mo, gawin nyo double urination. Double urination. So, pag ihi mo, pahinga ka muna 30 seconds, nakatayo ka doon. Diba? Matagal lang nga naghihintay yung kasunod mo. After 30 seconds, mararamdaman mo, maiihi ka ulit. Yung second urine, nakita mo, ang dami pa palang lumabas. So, unang ihi, parang may naiwan pa sa pantog mo, parang na-block after 30 seconds. Second tama-tama, second ihi, double urination. Mas ubos ang ihi. So, mas maganda pakiramdam. Number 5, bad habit na maganda sa'yo pag labas ng sama ng loob. Nagalit, umiyak, diba? Nag-emote, bad habit, diba? Kaya lang, minsan maganda yun eh. Parang nalalabas mo yung sama ng loob mo. Lalo na, nalabas mo. Actually, ang mga psychiatrist, yan lang ang secret eh. Let's say, meron kayong kaibigan, maraming problema. Ipakwento mo lang. Huwag ka lang mag-judge. Anong problema? Ano nangyari? Ano ginawa mo? O may inaway ka, saktan mo yung anak mo, may ginawa ka, kwento mo lang, ba't mo ginawa? No judgment. Kaya mo siya umiyak, kaya mo siya magkwento. Huwag mo sabihin, mali ka, tama, kaya mo lang siya magkwento, ilabas lang niya na ilabas. Hanggang mamaya, pag nalabas na niya yung sama ng loob niya sa asawa niya, gagaan na pakiramdam niya. Yan lang ang trabaho ng mga psychologist, psychiatrist. Huwag mo lang siya kokontrahin. Siyempre, may sama siya ng loob eh. So, yung paglabas ng sama ng loob, lalo na sa isang kaibigan or kamag-anak na close sa'yo, malaking tulong yan sa'yo. Para kang naglabas ng, basta parang kung may nana, parang natanggal mo yung nana. Eh. Number 6, sabi mo, Dok, bangungot, paano magiging good ang bangungot? Actually, yung mga nightmare natin na hinahabol tayo, meron tayong ginawang masama habang nananaginip tayo, subconscious yan. May mga bagay hindi natin kaya tanggapin habang gising tayo, lumalabas sa panaginip. Tunay yan. Yung mga nangyayari sa panaginip, yan yung iniisip natin na hindi natin magawa, yan yung kinakatakot natin. Kaya pag binangungot ka, pawis na pawis ka, pagod na pagod ka, di ba? Pero pag gising mo, parang nalabas mo yung sama ng loob mo. Parang pag gising mo, hindi ka na-depress. Nalabas mo na eh, di ba? Yan ang nangyayari sa panaginip na hindi mo masabi ng gising ka pero sa panaginip lumalabas. Mas maganda yan. Kasi pag hindi mo nalabas yung sama ng loob mo either sa salita o sa panaginip, magkakaroon niya, maha-high blood ka. Stress pagbabara yung puso. Number 7, bad habit na pwede maging mabuti sa iyo ay pagiging obsessive-compulsive disorder. Maraming obsessive-compulsive, mga perfectionist. Yung gusto mo, lahat ng gagawin mo, perfecto, magaling, stricto, nasa oras. Diba? Pag nag-aayos, dapat ganyan. Oo nga, nai-stress sila. Marami nagagalit sa kanila, workaholic, perfectionist, pero karamihan sa mga obsessive-compulsive, sila pa yung successful. Successful sa negosyo, sa trabaho, mas mayaman. Paano nga perfectionist? Huwag lang sila atakihin sa puso. So, pwede mo i-control yung pagiging obsessive-compulsive mo, pagiging perfectionist. Control mo lang konti, pero yan ang secret para maging successful. Pwede rin yan. So, yung negatibong ugali mo, nagagawang positibo. Number 8, bad habit. Pero maganda sa atin, chewing gum. Ba't mo kailangan ang chewing gum? Unang-una, pag sa airplane, akyat o babi, kailangan mo talaga ng chewing gum. Pag wala kang chewing gum sa airplane, marami, di ba? Experience yun. Sumakay kayo ng airplane. Pagbaba, bingi na. Yung iba, hindi na bumalik yung sa tenga. Yung iba, nabutas pa yung tenga, pumutok. Kasi nga, iba yung pressure. Eh. Kahit umakyat lang tayo ng Baguio, ng Tagaytay, mataas, mabibingi ka na. So, pag naglulunok ka with chewing gum, pag lunok mo, nag-i-equalize ang pressure sa labas ng tenga at sa loob ng tenga, hindi mahihirapan yung eardrum mo. Kasi pag lunok, maganda yung paglunok, nag-open yung eustachian tube. So, chewing gum, maganda sa tenga. And ang chewing gum, maganda rin sa utak. Oo, may pag-aaral
yung mga bata, kaya kasi hirap mag-aral, 20% better memory. Pag kumakagat, parang merong something na mas gumagana rin yung utak natin. Number 9 bad habit na mabuti sa'yo ay paminsan-minsan hindi maliligo. Tama ba yun? Hindi. I mean, hindi magsha-shampoo. Kailangan maligo ng katawan. Pero yung pagsha-shampoo everyday, minsan hindi mo naman kailangan. Kasi pag everyday ka nang shampoo, di ba, lagas eh, 'di ba? Bawat shampoo, 'di ba? Siyempre pag tumatanda, nalalagas, mga 100 mahuhulog. So everyday ka lalo malalagas. Tapos minsan pag hindi ka everyday nagsha-shampoo, mas may oil din, 'di ba? Maganda rin may oil. Tapos sa paliligo, mas maganda rin konting kuskus lang. Yung iba nga hindi na nga nagtotwalya kamay lang nga pwede na. Kasi nga pag sobra kang kuskus, ang mangyari, mauubos yung natural oil mo. Magdadry ang balat. Kaya ang ligo nga, recommended ng mga dermatologists, mga derma, 7 minutes lang yung may tubig. Pwede ka magsabon-sabon, pero 7 minutes lang. Kasi kung nagbabad ka ng shower ng 30 minutes, mauubos, madadry ang buong katawan mo. So pagkaligo, may konting oil, tapos maglagay ka ng lotion. Kasi kailangan din natin yung natural oil. Number 10 na bad habit. Ano yun ito bad habit? Pero yung mga kamalasan sa buhay, yung mga maraming problema, yung mga natalo sa trabaho, hindi mo nakuha yung promotion o natalo sa game. So yung pagkakaroon ng problema, ng depression, para sa akin, pwede pa rin maging positive. Lahat naman talaga may problema. So bawat dating ng problema, yan ang challenge mo, 'di ba? Para magising yung dugo mo, 'di ba? Para gumana yung utak natin, 'di ba? Ma-solve natin yung problema. May kasabihan nga sa bawat disadvantage, may advantage, 'di ba? Ngayon, mahirap, mahal ang bilihin, mahina ang peso. Hahanap tayo ng advantage, 'di ba? Dito magsisikap, mas magtitipid, mas gagawa tayo. Kung saan may trial, doon may opportunity. So, sana nakatulong po to. 10 bagay na akala natin bad habits pero mabuti pala sa katawan. At least, something new for you to understand. God bless po. Thank you po.